Pagpapaigting ng kampanya laban sa online child sexual abuse and trafficking in persons, ating tatalakayin kasama si Police Colonel Lucrecio Rodrigueza Jr., ang Anti-Trafficking in Persons Division Chief ng PNP Women and Child Protection Center. Colonel Rodrigueza, magandang tanghali po at happy birthday po, sir. Maraming salamat po at magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood. Alright, sir, sa ilalim po ng inyong pinaigting na kampanya laban sa online child sexual abuse at trafficking in persons, ano-ano po yung mga bagong estratehiya o operasyon na ipinatutupad ngayon ng Women and Child Protection Center? Yun nga po, no? So sa ilalim ngayon ng pamumuno ni Police Brigadier General Maria Sheila P. Contento, kanya pong tinututukan ang makabago at enhanced na cyber patrol at digital forensics ng Women and Children Protection Center upang mas mabilis matukoy ang mga online perpetrators at mabilisan po natin may sagawa ang ating mga rescue operations at ganoon din po ang pag-aresto o pag-prosecute sa mga perpetrators ng usari. Ganoon din po pinaigting din natin ang intelligence fusion. Hindi lamang po sa Philippine National Police, ganoon din po sa National Bureau of Investigation at other local partners at ang mga international partners natin. Sa pamamagitan ng interagency at international coordination po, pinapabilis natin ay yung sharing ng information upang mabilisan na mas resolve ang mga kaso po. Ganon din po, pina-implement din po natin yung use ng video in-depth disclosure interview or VD upang maiwasan yung paulit-ulit na pag-interview sa mga minor victims. Ito po natutulungan natin ma-enhance yung victim protection ng mga biktima ng online sexual abuse and exploitation of children. Ganun hanggang sa makarating po ito sa korte. So itong method na ito ay ini-implement hindi lang ng Philippine National Police, maging sa prosecution at sa mga courts upang mabigyan ng proteksyon yung ating mga biktima. Okay. So yung ating mga field units, mga investigators, tuloy-tuloy din po yung ating capacity building na ginagawa para sa kanila upang nang sa gayon ay lalo pang mapataas yung level ng awareness at yung competency ng mga bawat investigators natin. Yung importante po yung community-based prevention programs. So sa pangkalahatan po, no, meron tayong advocacy and awareness campaign na ginagawa sa tulong na rin po ng IACAT at IACAT member agency. Malaking tulong din po yung ginagampanan ng local government units natin na kung saan hanggang sa grassroots levels nakakapagsagawa po tayo ng awareness at advocacy program upang sa gayon yung ating mga kabataan, lalo na po ang mga magulang ay maging aware dito sa masamang dulot ng online sexual abuse and exploitation of children. Okay. So, yung partnership po, nabanggit ko kanina, ganun din po, hindi lamang po local, pati yung foreign law enforcement agency, mayroon po tayong close coordination sa kanila. Nang sa gayon, magkaroon ng mas mabilis na palitan ng informasyon at intelligence fusion nga po kagaya ng nabanggit ko kanina, sir. Okay. Sir, balikan ko yun, nabanggit mo kanina yung una, yung Enhanced Cyber Patrol Monitoring. Para po sa mga nakatutok sa atin ngayon, paano po natin nasabing na enhance yung ating cyber patrol monitoring? Do we do this sa lahat po ng platform? Kasi po ang pinaka-expose dito sa ngayon, yung ating mga minor de edad. Tama po, sir. Itong ating enhanced cyber patrolling po ay nakikipagtulungan po tayo doon sa ating mga online platforms kagaya po ng Meta at iba pang mga platforms. So, meron po tayong periodic na pakikipagsalamuha o pag-meeting sa kanila. Recently lang po, nagkaroon tayo ng binigyan tayo ng account ng Meta upang nang sa gayon mas mabilis yung ating verification process. Dahil ningit po sa atin kaalaman ang Facebook po, ang Messenger, mas madalas po itong nagagamit pagdating sa grooming, luring at exploitation at ganoon na rin po sa proliferation or distribution ng child sexual abuse and exploitation materials. Sa inyo po bang datos ngayon, sir, ilan na po ang kabuuang bilang
ng mga minor de edad na nailigtas at ngayong taon at sa anong mga rehiyon po pinakamarami yung mga naitatalang kaso? Bali sa atin pong datos, from January 1 to February 23 of 2026, meron na po tayong kabuuang 47 na operations na nilunsad. So, out of these 47 operations, nakapag-rescue po tayo ng 52 victims ng online sexual abuse and exploitation of children. Out of 52 po, meron pong 41 na minors. So, dito sa ginagawa nating operasyon, so lumalabas po sa Davao Region, National Capital Region, at pati na rin po sa Calabarzon. Yun po yung top 3 na regions na kung saan medyo mataas po yung cases ng USAID only for this year. So ganun din po lahat ng mga victims na rescue natin. Ito po ay nirefer natin sa mga local social welfare development offices para sa kaukulang psychosocial intervention, sir. Okay. Dito po sa nabanggit nyo from January 1 to February 23, to 47 operations po dito, sa inyo pong datos, ilan na po rito yung nasampahan natin ng kaso? Bali dito po sa kabuuan po ito, nakapagsampa po tayo ng siyam na kaso sa prosecutor's office for January 1 to February 23. Pero ang kabuuan pong datos natin mula pa noong 2022 kung saan naipasa yung batas na anti-USAID law, meron na pong kabuuang 335 na kaso na in violations of Republic Act 11930. This is the result of intensified operations against SOSAIC na nagkakaroon po ng total na 530 from 2022 to 2026. Okay. Colonel, may nabanggit ka kanina na pandi na talamak sa social media. Can you elaborate more on this one na sangkot po sa online child sexual abuse? Opo, bali po yung online sexual abuse and exploitation of children, So, ang tina-target po dito yung ating mga kabataan na kung saan madalas po online, sa social media. So, may mga perpetrators po tayo. Unfortunately, based po doon sa mga experience natin sa result ng ating mga previous operations, ang mga perpetrator na ito ay yung mga tao na kung saan meron silang access sa kabataan. Yung iba po dito, family member, yung iba kamag-anak, yung iba kapitbahay. So, sila po yung nag-e-expose or nag-e-exploit sa ating mga kabataan na kung saan kinukuhanan sila ng masiselang pictures, video, at ibinebenta sa mga foreign national na consumer abroad. Okay. Sir, puntahan natin dito yung usapin na tatlong magkakahiwalay na operasyon noong February 18 at 19 kung saan 18 menor de edad ang nailigtas. Maaari niyo po bang ilahad yung kabuuan detalye ng mga operasyong ito na isinagawa? At paano po ito nabuo mula sa intelligence monitoring? Yes, sir. Itong tatlong operation po nito noong February 18 and 19, ang isa po dito ay kinandak sa Abuyog, Leyte. Ito po ay isang referral from the Philippine Internet Crimes Against Children Center, particularly ng Nordic Liaison Office. So ito po ay napunta, based doon sa ating investigation, napunta sa ating Visayas Field Unit ng Women and Children Protection Center. At yun nga po, noong February 18, sila po ay nakapag-secure ng warrant to search, seize, and examine computer data or yung WSSECD po. So ito po ay inisyo ni Honorable Judge Dexter Aguilar ng RTC Branch 10 ng Abuyog, Leyte. So sa implementation po ng nasabing warrant, tayo po ay nakapag-rescue ng 7 victims ng online sexual abuse and exploitation of children at naaresto rin po ang facilitator o yung suspect. So out of these 7 victims, 4 po dito yung lalaki at 3 naman po ang babae. Lahat po ito ay mga minor de edad. So ganun din po noong February 19,
So meron din po tayong victim location and rescue operation ng isang victim ng USAID. Dito naman po sa Cagayan de Oro City. So ang biktima po ay isang minor at ganun din po na i-forward na rin po or na-refer po natin ito sa Local Social Welfare and Development Office ng Cagayan de Oro. Noon naman pong February 19 din, dito naman po sa Tanawan City, nagkaroon po tayo ng victim location and welfare check at eventual rescue operation ng 10 minor de edad na allegedly victim ng trafficking. Pero sir, itong case na to, during our investigation ay nagkaroon lamang po ng parang isang pagtitipon. Ito po ay pinacilitate ng isang religious group, parang kursilyo po siya. Kaya lang po, hindi po natin na masasabi dahil yung iba po dito ay hindi na abisuhan yung kanilang mga magulang. Ang nangyari po, yung ating counterpart, yung Quezon City Police District, particularly na po yung Station 9, nirefer po yung complaint sa atin dahil po yung mga magulang ng bata hinahanap po. So agad po tayong nakipagpanayam sa Tanawan Police Station dito po sa Batangas, probinsya ng Batangas. At nakipagtulungan naman po sila, ganun din po yung ating local social welfare development officer ng Tanawan. Agad pong natuntun ang mga batang ito na hinahanap ng kanilang magulang. So ito po, hindi naman natin masabing trafficking ito, pero ito po ay isang form din ng other abuse under the Republic Act 7610 dahil tinangay nila yung mga bata. Actually, meron pong dalawang bata po dito na nakatakas, sir, nung gabi na kung saan sila dinala dun sa isang facility. Accordingly, sabi po ng bata, ayaw daw silang palabasin hanggat hindi natatapos hanggat di sila nakaka-graduate. So hindi naman po masyadong naipaliwanag sa bata at ganun din kaya ito ay tumakas at nakapagsumbong sa ating mga kapulisan. So ganun pa man po patuloy ang ating pakikipagpanayam doon sa mga magulang ng mga nasabing bata at hindi po natin mayaalis sa kanila, nasa sa kanila pong desisyon kung gusto nilang maghabla sapagkat ito po ay pwede rin maging form ng detention, illegal detention or yun nga po other forms of Republic Act 7610, sir. So balikan po yung background ng mga tatlong magkakasunod na operation natin noong February 18, 9 at 19 na nagresulta sa pagka-rescue ng 18 minor de edad, sir. Okay. Sir, balikan ko po yun doon sa may Abuyog, Leyte. At yung pagkaka-aresto po ng isang babaeng suspect na may connection doon sa naarestong Norwegian national. Ano na po yung estado ng kaso at ano-ano po yung kasong nakasampa laban sa kanya? Bali, ito po bigyan ko lang po ng konting background Yung atin pong counterpart, yung Australian Federal Police meron silang na-aresto doon sa Australia. At during the digital forensic ng device na to, lumabas po yung isang Pilipina na facilitator or suspect. Ito po ay nirefer dito sa Pilipinas through the Philippine Internet Crimes Against Children Center or PICA at napunta nga po ito doon sa ating Mindanao Field Unit. So yung ating pong mga operatiba ng Mindanao Field Unit, agaran din pong kumilos at nagbunga sa pagka-aresto ng ating Pilipina na suspect through the implementation din po ng cyber warrant. During the process po, mayroon ulit tayong na-identify na isang Norwegian po. Ito nga po yung si alias Reymo. So, ito pong information ay ibinalik natin. Ibinalik agad natin sa Norway para mag-conduct po sila ng karampatang investigasyon. At mabilis din pong nag-response yung counterpart natin sa Norway at na-aresto nga po itong si alias Reymo at nakilalang si Raymond Harper. During dun sa kanilang investigasyon, may na-identify na naman tayong isang Pilipina na taga dito nga po sa Abuyog. So ito po yung binabanggit nyo, sir, na
tinrabaho ng ating operatiba ng Mindanao Field Unit na naaresto nga po noong February 18. So, ito pong successful operation na to ay bunga ng close coordination ng mga law enforcement agency, local and international. So, ito po ay ngayon dahil siya ay nahuli na nga natin, meron siyang kinakaharap na paglabag dito sa Republic Act 11930 o yung online sexual abuse and exploitation of children or child sexual abuse and exploitation materials. So, ito po yung kinakaharap niyang kaso at siya po ay nasampahan din nung the following day, February 19, sir. Okay. So, Colonel, maganda nga po yung mga nabanggit nyo na pagpapaigting pa sa mga programa at hakbang para malabanan yung ganitong kaso. Pero gayunpaman, patuloy pa rin itong tataas at inaasahan natin na sa pagtakbo pa ng panahon, itataas pa yung ganitong mga kaso o yung bilang ng mga kaso nitong online exploitation. Since this is a shared responsibility, ano po ang panawagan ng WCPC sa mga magulang, paaralan at komunidad para maiwasan at agad na mai-report yung ganitong uri ng krimen? Gayon din yung panawagan niyo po dun sa mga pamilya, dun sa mga minor de edad na nahihiya o natatakot na magsumbong o mag-report ng ganitong mga kaso. Tama po, sir. Tayo po sa Women and Children Protection Center, hindi po tayo tumitigil dun sa ating ginagawang proactive na action, investigation, at sharing ng information sa mga partners. Hindi po kami titigil sa pagtugis dito sa mga local facilitators. Ganon din po doon sa mga suspects na gumagawa ng online sexual abuse or exploitation of children. So, kami po nananawagan unang-una sa mga magulang na bantayan po natin ang online activities ng ating mga anak. So, hindi na po kagaya nung araw na kung ang mga bata ay nananatiling nasa loob ng bahay o nagkukulong sa kanilang silid. Hindi po nangangahulugan ito na sila iligtas. Almost 50% na po ngayon ng activities ng kabataan ay online. Hindi na po kagaya ng dati lahat face-to-face. So bantayan po natin yung kanilang online activities, alamin po natin sino yung kanilang mga kinakausap. And then turuan po natin silang maging ligtas online. Huwag silang makikipag-usap sa hindi nila kakilala. Huwag silang papayag doon sa mga ipinagagawa ng kapalit ay pera o ano pa mang bagay. Lalong-lalo na po kung sila ay maghuhubad o kukuha ng picture yung kanilang mga sarili o kukuha ng video yung kanilang mga sarili. So, paalalahanan po natin palagi yung ating mga anak. So, makipagtulungan din po tayo sa mga barangay, sa paaralan at sa mga law enforcement agency, kagaya na po ng Women and Children Protection Center. Kung kayo po ay merong informasyon, nalalaman, kayo po ay huwag mag-atubiling makipag-usap o mag-report sa atin pong tanggapan. So, huwag din po natin ipagbahala yung behavioral changes o yung biglaang pagbabago ng behavior ng ating mga anak. Alam naman natin po ang ugali ng ating mga anak, kung sila ay may dinaramdam, kung sila ay may iniisip o anumang problema, ito po ay bigyan nating pansin, kausapin po natin sila. Dahil yun po, hindi po natin maibabalik kung ano man yung maging damage kapag nabiktima na ng online sexual abuse or exploitation of children yung ating mga anak. Sapagkat ang mga materials po na ito, once na na-upload online, mananatili rin online po iyan. Hindi po basta-basta na natatanggal ang mga materials na iyan. So, ganun po. Tumawag lamang po kung kayo may kaalaman o anumang impormasyon laban sa usay. Tumawag lamang po sa numerong 0966-725-5961 at 0920-907-1717. Yan po yung mga hotline ng Women and Children Protection Center. At anumang informasyon na inyong malalaman tungkol dito sa illegal na gawain na ito, ay huwag pong mag-atubili na i-report sa inyong haling pulis. Okay, with that being said, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Police Colonel Lucrecio Rodriguez Jr., ang Anti-Trafficking in Persons Division Chief ng PNP Women and Child Protection Center. Thank you, Colonel.